Okay, so good morning. Ngayon ay May 22, 8:15 ng umaga. So quick update lang tayo dito. So ito yung mga tanglad, mga damong Maria. Ito yung kamatis. Sigurado na ako na kamatis to. So lagyan lang natin ng trellis siguro to. Yan, may mga trellis naman tayo dito. So yan, dilig-dilig lang ako ng tanglad. Hindi ko ba naasikaso talaga sa tanglad. So ngayon medyo busy. Pero yan, ang routine natin sa umaga, manual dilig pa to. Yan, dinidiligan natin yan. So, pati yan mga basils natin. So, ito naman usually, pag ganitong araw, Thursday, tas bukas talaga dapat ang harvest nito. Pero naliliitan pa ako sa kanila, so baka umabot pa na yan ng 2-3 araw. So, palagay ko, sa pH yung problem ko dyan kasi parang 4 ml lang yung nilagay kong yung read dyan, pH. So baka masyadong mataas yung pH, siguro mga sabi mo 6.5, 6.7, kaya hindi nila masyadong ma-absorb yung nutrients na nilagay natin sa kanya. So moving forward, yung level ng tubig na nilalagay natin dyan, ang gagawin ko siguro ay 7 ml muna, which is yun yung ginawa natin sa kabila. Pero may dalawa tayong box doon na ginawa natin 10 ml ang pH down. So titingnan din natin yung results nun. So kung ano yung mas maganda din, unti-unti nating dadamihan from 2 box, gagawin natin 5 box. And observe lang muna tayo. So based on observation yung magiging sukatan natin dito sa ngayon. So iniisip ko medyo magka-problema ako dito sa DFT na tinatrabaho natin ngayon. Pero ito medyo na-delay muna to. May mga binili akong parts para dun sa iba ko pang trial. Yung 1x1 na mini greenhouse. Diba meron tayo dun 1x3. So gagawa ako ng prototype na 1x1 mini greenhouse. Meron na rin tayong ginawa dito nung dati, pero pang isang box. Ang gagawin natin ngayon, prototype na pang 2 box. PVC pipe lang muna ang gagamitin natin sa trial, pero pag naging maganda yung result nun, gagawin nating metal para yung pinakapatungan niya, metal na rin. Sa ngayon kasi hindi mo pwedeng patungan yun pag PVC ang gamit mo kaya mga malalaking paso pa lang din yung magiging patungan nun. Hindi ko sure kung na-imagine nyo, pero papakita ko rin sa inyo. So ito, may mga binili lang din ako materials para dito, kaya medyo delay siya ng konti. Pero palagay ko aabot yan sa transfer date natin. Baka bok choy tsaka konting lettuce yung ilalagay natin dyan. So kahapon, kumuha na ako ng mga marigold dyan. Yan, mga marigold natin. So nilipat ko dito. So hindi pa kasi ako didilig. Ayan, medyo lanta siya. Halata mo naman nalanta. Pababa yung dahon. So didiligan ko pa yan kasi kaka-transfer lang yan kahapon ng hapon. O umaga yata. Basta ganun kahapon. So, i-clean up ko to. Malamang ito muna i-clean up ko para magamit ko yung box. Sunod iyon. Tapos yung dito. Pero hindi pa ako masyadong focus dito. So far, pinapalago lang natin tong mint natin. So, hopefully maging maganda yung tubo ng mint natin dyan. So, dito mukhang wala na naman tutubong chives. Ay, meron o. Ayun o. Chives. Ayun o. Meron pala. 1, 2. Yan. So, tingnan pa natin. Siguro mabagal lang talaga mag-germinate ang chives. So, bigyan natin sila ng time. So, yung ibang mga pulo pa ako rin, nilipat ko na dun sa kabila. So, yung ibang marigold kasi doon ko ilalagay para medyo maganda yung paligid, medyo mabulaklak, ganyan. So, yun lang naman. And tuloy-tuloy pa rin composting natin. Yung mga natirang mga coco peat, nilalagay ko na rin sa compost. Yan. Yan o. Ito, okay na tong compost nito Pakita ko sa inyo. Ay, sorry, meron palang butiki. Yan, okay na yan Pwede na tong isabog dun sa taniman. O kung saan ko man siya gagamitin. Pwede na yan. Ito yung sumunod. Ito medyo basa kasi ito. So pinapatuyo lang natin. Para mas makompos siya ng maayos. Ito pala yan. Hindi siya maamoy. Kasi mga naman to. Prutas, mga gulay. Pero haluin nyo lang. Kasi pag hindi nyo nahalo, talaga mangangamoy siya. Kasi nitrogen ba yun?
Basta mangangamoy siya pag hindi nyo hinahalo. So pag sobrang basa, sa palagay nyo sobrang basa, haluin nyo lang. Yan. So ito baka after several days ko pa, after 2 days siguro bago ko haluin. Para mag-init muna yung ilalim niya. Yan. So yung iba, pinapatuyo ko pa para mas madaling i-transfer. Tapos ito, for cleaning. Ayan. So may mga activity pa ako na mag-sterilize ng coco peat. Ayan. Tapos maglalagay dun sa net cups na maliliit natin. So ngayon, magdidilig lang ako. Ayan, ito yung mga pechay mustasa natin. Ito yung pechay, ito yung mustasa. Ayan, goods naman sila. Maganda naman yung laki. Ayan o. Ayan. Pansin nyo, ayan o. Hindi naman siya sobrang laki. Kasi hindi ko na yan na pruning eh. Kumbaga, 2 hanggang 3 buto sa isang cell. Kaya medyo nahihirapan silang lumaki. Pero yung mga pak choy natin, nag-pruning na ako noon. So, tining pala tawag doon. Kunyari, 2 buto nilagay ko. 2 tumubo. Yung maliit, tinatanggal ko na. O yung hindi ko gustong tubo, tinatanggal ko na. So, ayun. So, hopefully, ito naman, kahit pa paano ma-dispose pa rin natin bago tayo maglipat tanim sa next week. Next week pa naman. Matagal-tagal pa. So, ito may mga damage ng ibon, no? So, may mga nakapasok na naman ng ibon dito. Pero yun nga, pag naging okay na yung prototype natin, nung 1 by 1, scalable naman yun. So, pwede nating i-apply yun dito para hindi na rin tayo masyadong mag-aalala sa ibon. So, ayan. So, maganda naman yung kinalabasan din ng basil natin. So, medyo malabo. Ayaw mag-focus. Yan. Anyway, yan. Tapos, ayan, may mga spinach. Yan, may mga spinach tayo dyan. Titingnan ko lang kung gaano kalaki. Pero ano na lang naman yan, for personal consumption, pamigay-pamigay, yan. Tapos, may mga tayo dito. Lettuce na excess, kumbaga. Yung iba pa nandun hindi ko na tinanim. Susunod siguro, pag naging okay na tong natin, DFT natin. Pwede rin natin expand. Scalable din naman to. Madali lang naman i-scale yan. Re-redesign lang din natin. So, ngayon kasi magiging trial pa to. So, itong bed na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabihin mga 30 to 40 heads ang kaya niyang i-accommodate. Actually, maliit lang eh. Pero ang maganda kasi dito, mapapractice natin dito yung 8 inches distance ng per plant. Yung dito kasi, pag lumaki, nasa 6 inches lang kasi to eh. Pag mga 15 nilagay mo dyan. Mga 6 by 7. Yun yung pinaka, ko dyan, sukat eh. 6 yun dito, tas 7 yun dito. Yung vertical. 7 inches. So, wala pa siyang 8 by 8. Ang problema mo dyan, pag lumago sila ng maganda, yung aeration, o yung ventilation. Siyempre, pag wala masyadong ventilation, fungus ang naman magiging next na problem mo. So, ito, yung Parkhurst. So, hindi siya maganda sa area ko. Ito naman maganda. So, sana nga, medyo humabol pa sila. Thursday pa lang naman. Gusto ko makapag-release na ako by Saturday. Pero palagay ko yun dun sa kabila, medyo okay. And, yung box ko na 2 beses na tayo namamatayan, ginawa ko na lang pang display. So, hindi ko na siya gagamitin. Ipang-display ko na lang kasi ayaw ko nang mamatayan ulit eh. So, malamang bibili na lang tayo ng panibagong set kung mag-expand tayo dito. Pero malamang mag-expand talaga ako dito. Ayusin natin. So, ito, baka ililipat natin sa kabila para sa mga trial natin na 1 by 1. So, hopefully maging effective. So, balitaan ko na lang kayo. Makita nyo rin naman yung mga results natin dahil share ko naman sa inyo. So, pakita ko lang pala yung petunia. So, ito yung petunia cuttings ko. Kasi namatay na yung pinaka-mother plant nila. So, ito na lang inaasahan kong magtutuloy ng petunia ko. So, 6 yan. Ay, 8 pala. So far, wala pa namang namatay. So, yan. Tubig lang yung binababad ko dyan. So, itong mga namamatay na dahon, pinuputol ko na. Kung mapapansin nyo, patay na yung dahon dito malalaki pero nag-usbong siya eh. So, ibig sabihin buhay pa siya. So, tanggalin lang natin yung mga patay. Ito nga, nagpa-flower pa oh. Ayan, flowering pa. Petunia.
So pag nagamay ko naman yan, edi papadamihin natin. So maglalagay din akong petunia dito mga dalawa. For mother plant natin to. Ito marigold na from seed ito from cuttings. So medyo mas maliit yung dahon ng from cuttings, pero tingnan natin kung makaka-recover. So kailangan ko lang silang diligan niya yung araw. So yun lang, thank you very much and see you next updates mga tropa. Dilig-dilig muna ako. Bye bye.